Hello everyone, I am Omar Mukhtar Ikusain from Group 4. Our report is about promotion strategies. Promotion strategies. A promotion strategy is a plan to create or increase demand for a product. It outlines the tactics you'll use to raise awareness about your product and get people interested in buying it. Promotion is a very important decision to make in communicating with the consumer. Ang promotion strategies ay isang plano upang lumikha o magpataas ng demand para sa isang produkto. Ito ay ang mga tactics na gagamitin upang mapataas ang kaalaman tungkol sa iyong produkto at makuha ang interes ng mga tao na bilhin ito. Mahalaga ang pagdesisyon tungkol sa promotion sa komunikasyon sa mga consumer. Sa madaling salita, ito ay isang plano kung paano ipaabot at papalaguin ang interes ng mga tao sa isang produkto upang dumami ang mamimili nito o magbili. Communication. Communication is the process of transmitting data, ideas, information from a source, transmitter, to a receiver using a communication channel. All these elements form a communication system. Marketing communication is the process where two sides try to influence each other using symbols in order to achieve their final objectives. Ang communication ay ang proseso ng pagpapadala ng data, idea o impormasyon mula sa tinatawag na transmitter papunta sa tumatanggap o tinatawag na receiver gamit ang isang communication channel o daluyan ng komunikasyon. Ang lahat ng mga elemento ito ay bumubuo ng isang sistema ng communication. Sa marketing, ang communication ay proseso kung saan ang dalawang panig ay sinusubukang i-influence ang isa't isa sa pamamagitan ng mga symbols upang makamit ang kanilang mga layunin. Sa picture na pinapakita dito sa slide, nagpapakita ito ng daloy ng komunikasyon mula sa pagpapadala ng mensahe, pagpapadala sa channel, pagtanggap ng mensahe, hanggang sa pagbibigay ng feedback. Nakikita nyo sa picture, transmitter ang pinagmumulan. Direct marketing. Direct marketing is a type of promotional activity that includes an offer and a call to action to a selected group of consumer. The response to the call could be in forms such as catalogs, snail mail, email, telemarketing, and or point of sale. Some companies buy lists of names and addresses for this purpose. Others, on the other hand, create their lists. Sometimes, however, direct marketing becomes very intrusive that a lot of consumer may disregard attempts to reach them. Ang direct marketing ay isang uri ng promotional activity kung saan may offer at call to action para sa specific na group ng consumer. Ang mga response sa call to action na ito ay pwedeng magmula sa iba't ibang forms tulad ng catalogs, snail mail, email, telemarketing at point of sale. May mga companies na bumibili ng list ng names at addresses
para gamitin sa marketing, habang ang iba naman ay gumagawa ng sariling nilang list. Pero minsan nagiging masyadong intrusive or nakakairita ang direct marketing, kaya't maraming consumer ang nagiging hindi interesado at nagiging or ini-ignore na lang nila ang mga attempts na ma-reach sila. Direct email marketing. Direct email marketing is a design for email-based campaigns in which individual advertisements are sent to a target list of recipients. The message, which may be in form of text, HTML, or rich media, look like web-based ads instead of the usual email messages. Direct email marketing is a more sensible way to send your eye-catching, specialized, and convincing ads to a smaller group of recipients that may in fact be interested in getting such messages. Ang direct email marketing ay isang design para sa mga email-based na campaign, kung saan ang mga individual na advertisements ay ipinapadala sa isang listahan ng mga recipient o target. Ang mga mensahe na ito ay pwedeng nasa anyo ng text, HTML, o rich media. Ang direct email marketing ay isang mas practical na paraan para magpadala ng kapansin-pansin, special at nakakahikayat na ads sa mas maliit na mga recipient na maaaring talagang interesado na makatanggap ng mga ganitong mensahe. Ito yung example ng direct marketing. Ito halimbawa dito, ito yung name ng company, Greenscape. Tapos ito yung message nila, yung offer to get 20%. Tapos yung contact information. Tapos number, website. Tapos ito yung goal nila, to increase new customer bookings. Ito naman example ng direct email marketing. Ito yung brand na nag-send, Urban Chic. Ito yung email content nila, 50% off. Tapos ito yung goal nila, drive immediate purchases. Ito pa yung mga ibang example. Telemarketing. Telemarketing involves getting in touch with possible customers using the phone to sell products or services. It is able to produce new customer prospect in big volumes. It is also a helpful instrument for following up on direct marketing campaigns. Ang telemarketing ay ang proses ng pagkikipag-ugnayan sa mga possible customer gamit ang cellphone, telepono upang magbenta ng mga product o services. Sa paraang ito, maaaring makakuha ng maraming bagong client o prospect. Isa rin itong effective na paraan para makapag-follow up sa mga direct marketing campaigns na nagawa na. Halimbawa na telemarketing is credit card offers. Halimbawa, tumawag sa yung video. Sabihin niya, "Hello ma'am, sir, we noticed that you are a valued customer." Sabi sila na, "Gusto po namin i-offer ang aming latest credit card na may 0 interest rate for the first 6 months. Tapos magtanong sila sa'yo kung interested ba kayong mag-apply sa ino-offer nila. Tapos meron pa internet service upgrade. Halimbawa, magtawag sa'yo ang PLDT kasi gusto lang nilang mag-inform na may bago silang plan na mas mabilis
ang internet speed. Tanong sila kung gusto ba nila i-upgrade ang internet speed niyo. Public relation. Public relations is vital to grow a good relationship with the media in an industry to build positive promotion for a brand, known as public relation. Company applies PR to endorse product and to increase their sales effort. It is a common strategy that when a company hits milestone or signs on major customer, press releases are being issued to stay top of mind with media. In order to gain good publicity for a company, some companies use sponsorship. Ang public relations ay mahalaga para makabuo ng magandang relation sa media. Ito siya ay halimbawa sa isang industriya upang makagawa ng positive na promotion para sa isang brand. Halimbawa, ang mga company ay gumagamit ng PR para i-endorse ang kanilang product at mapalakas ang kanilang mga sale efforts. Karaniwan ginagawa nila ito sa pamamagitan ng paglabas ng press releases kapag may bagong achievements. Ang company o nakakuha sila ng malaking client upang manatiling napapansin ng media. Para makakuha sila ng magandang publicity. Gumagamit din ng ibang company ng sponsorship. Ang sponsorship ay maaari saan yun ang partner sa mga local school fairs. Halimbawa yung sa Intrans, di ko maraming nag-sponsor lalo na dun sa pag-budget. Ito yung mga ginagamit ng companies na iba't ibang paraan para sa kanilang layunin sa public relations. Company employs different ways for their public relations purposes. Press releases. A press release is a positive news story authored by a company to endorse a product, organization, or person. Often PR personnel write press release in expectations that the news media will pick them up and spread the information to the public. Some of the PR possibilities that company may ask to be highlighted in their press releases consist of charity events, award, news product, and company reports as part of their contributions to improve the environment or local community. Ang press release ay isang positive na balita na isinulat ng isang company upang i-promote ang product, organisasyon o tao. Kadalasan ang mga PR personnel ang nagsusulat ng press release. Sa pag-asang ito ay kukunin ng news media at ipapakalat sa public. Ilan sa mga PR highlights na pwedeng ipasama sa press release ay charity events, awards, bagong produkto at mga report ng company bilang bahagi ng kanilang contribution. Halimbawa dito is sa website ng McDo, makita mo doon yung press release nila about sa mga charity. Ipinost sila dun sa website nila mga press release about sa charity. Yun. Kung may bago ba silang menu, tinopost nila sa website nila. Ganun ang halimbawa ng press release. Pwede rin nila itong ipadaan sa mga media. Sponsorship involves a paying fee to have your name associated with different things.
quite expensive though. Sponsorship is becoming very popular these days because a lot of companies wanted to strengthen their image, raise their brand awareness, make different their products and reach their targeted markets. Ang sponsorship ay ang pagbabayad ng isang fee para maiugnay ang pangalan ng company sa iba't ibang bagay. Medyo magastos ito, pero popular na ngayon ang sponsorship dahil gusto ng maraming company na palakasin ang kanilang image, palawakin ang kanilang brand awareness, gawing kakaiba ang kanilang mga product at maabot ang kanilang target na market. Isa sa mga halimbawa dito sa sponsorship, 'di ba ang Jollibee, Jollibee kinuha nilang BINI bilang sponsor nila. Tas yung naggawa sila ng sa menu na may mga photocard nila. Tsaka maraming bumili doon. Yun, napalakas ng Jollibee yung kuha nila. Yung napalakas ng Jollibee yung image nila sa mga fan ng fans ng BINI. Product placement. Getting a company products integrated as part of a television show, movie, video game, special event, or book is known as a product placement. Usually, a company pays a certain fee to have one of its products placed. Ang product placement ay ang pag-integrate ng produkto ng isang company bilang bahagi ng isang TV show, pelikula, video game, special na event o libro. Karaniwan nagbabayad ang company ng fee para mailagay ang isa sa kanilang mga product sa mga ganitong uri na content. Halimbawa dito, di ba makita mo sa drama ni Coco Martin na Batang Quiapo, sponsor kasi siya ng Cobra. Meron doon isang scene na nag-inom siya ng Cobra. Meron pa sa mga K-drama yung Subway na fast foods. Parati mo yun makita sa mga K-drama. Press conferences. A press conference is a meeting prepared for the intention of formally distributing information to the media and responding to questions from reporters. By means of inviting the press to special events, a company has exceptional chance to present a news story in its most favorable side. Ang press conference naman ay isang pagtitipon na inahanda para sa formal na pagbibigay ng impormasyon sa media at pagsagot sa mga tanong ng reporters. Sa pag-invite ng press sa mga special na events, may magandang pagkakataon ng isang company na may pakita ang kanilang balita sa pinakamagandang posibleng paraan. Halimbawa ng press conference is, halimbawa yung isang business may ipakilala silang bagong CEO. Di kaya yung isang company rin may ilalan sila na bagong product. Invite sila ng media para masagot yung mga gustong itanong sa kanila. Tapos di kaya kung may bagong partnership ang business. Halimbawa, nag-partner ang Jollibee at McDo. Patawag sila ng press conference para sa mga katanungan. Under sale promotion.
A free sample encourages consumer to try a small amount of a product they may not have considered before, regardless of whether they purchase it or not. This strategy pushes trial and creates awareness. Sampling is a very costly strategy, though it works best with food. It can also be effective at spa and salons with tester lotions and perfumes or aromatherapy products. Ang free sample ay nagbibigay ng libreng sample ng isang product para mahikayat ang mga consumer na subukan ito kahit hindi pa nila ito bibilin o pinag-iisipan pa lang nilang bilhin. Ang strategy na ito ay tumutulong para subukan ng mga tao ang product at nagiging paraan din para mas makilala ito. Medyo magastos ang sampling pero epektibo ito lalo na sa pagkain. Maaari rin itong gumana sa mga spa at salon sa pamamagitan ng mga tester ng lotion, pabango o aromatherapy products. Halimbawa sa isang grocery store may mga staff na nagbibigay ng libreng tikim ng bagong flavor ng juice. Sa ganitong paraan makikita kung ano ang magiging reaksyon ng mga customer at magugustuhan nila at may posibilidad na bilhin nila ang product. Free sample is under siya sa sale promotion o isang uri ng sale promotions.